Hello, what's up mga bossing at idol ko? Mayroon po tayong new arrival po dito na unit. Mayroon po akong ipapakita sa inyo na Mazda 2 mga bossing. Lady first owner po ito. May kasama pa po itong dalawang original na remote key. May manual and booklet mga boss. Nakita nyo naman po itong unit kung gaano ka-presentable. Meron po tayo ditong 2019 Mazda 2 1.5 Sky Active Sedan. Automatic transmission, gas yung engine nito. Odometer po nito mga boss. 46,000 km ang tinakbo. Price 498,000 kasama na po ang transfer of ownership. Maayos po ang pintura, naikutan ko na po ito. Bagong ceramic coat, makinis po ito, wala po itong gas-gas, walang dent mga bossing. Malilinis po mga headlight nito, maayos po ang mga lens niyan. Naka halogen headlamps po yan mga bossing. Tapos dito nakita nyo po yung front grille nito, yan naka carbon fiber na po yung grille nito. Ending 5 ang plate number, naka-register dyan hanggang May 2026 mga boss. Ayan, may fog lamps. Maayos tong unit, wala naman po akong masabi, tsaka tinest drive at ini-scan ko po ngayon, pero tinest drive ko na po siya. Mga gulong neto makakapal pa po, nasa 90% trade life. Ayan mga bossing, baon na baon pa po yung kamay ko. Ayan, naka-Dunlop na gulong, tapos naka-stock mags, naka-disc brake pa ito, harap at saka likod. Mga body niyan mga bossing, wala pong na-retouch dyan. Bagong ceramic coat lang, kaya gayon po ka-presentable yan. Maayos ang pintura, talaga presentable mga boss. Ayan, dito naman po sa likod, maayos po yung mga tail light niyan. Sa mga naghahanap po ng sedan dyan na quality mga boss, pwede nyo pong i-check to. Dito naman sa likod po, mayroon po siyang 4 na reverse parking sensor. Tapos mayroon na rin siyang reverse camera. Ayan. Kagwapo rin ito. Ganon din po dito sa side na to. Nakita nyo naman po kung gaano po kasariwa to. Makikita nyo naman po sa conduction sticker kung paano rin po naalagaan to ng first owner rin po. Hindi pa po nangupas yung conduction sticker niyan. Maingat din po ang babaeng first owner po natin neto. Ganon din po dito sa side. Wala rin pong mga gas-gas. Sasabihin po natin kung may makikita po tayong issue po sa unit. Pero the rest, paikot po, maayos po ito mga boss. Mga gulong, ganun din. Kung anong kapal sa harap, ganun din po sa likod. Appearance check natin, goods po. Check po natin yung interior nito. Ngayon, sa mga naghahanap ng sedan, masasabi ko po itong quality naman po yung unit natin. Ito, in-scan po natin mga bossing. Check po natin mabuti para naman makita nyo naman po kung gaano po quality yung unit na binablog po natin. Ayan mga pangilalim, mapan test drive, wala naman po akong napansin na mga under chassis noise, unwanted noise, kalangit-ngit o kalampag, wala po ito, goods na goods. Wala pong fault call dyan, wala pong issue po ang unit natin. Mga upuan nito, kagwapo, mga bossing, naka-fabric seats. Intact, nakita nyo maayos at maganda pong mga upuan nito. Walang pintas to, pwede sa maselan nating buyer. Nakita nyo naman yung fabric seats niyan, wala pong punit, walang himulmol. Naka-stock pa po na mating na Mazda yan. Kahit naman po tuklapin nyo, wala pong bahid ng dumi ang mga carpet niyan mga bossing. Quality ang unit, masasabi ko naman po talagang panalo to. Hindi po tayo lugi sa mga kukuha nito. Ito, dalawang susi na kasama nito. Tapos all power and all mechanism working po lahat. Power window, power mirror working po lahat. Ito, naka-keyless entry na to, push start button. Start po natin yung engine. Ganun siya ka-smooth umandar mga boss. Kaya sa mga naghahanap ng sedan dyan, pwede niyo rin pong ipasok to ng financing. Regarding naman po sa financing computation mga bossing, comment down below sa video or ipa-flash po natin sa screen. Dashboard, check nyo po. Ganun din po ka-intact, maganda po, maayos ang dashboard. Ceiling, brother, pakita mo yung ceiling natin. Goods na goods po ang ceiling na to. All intact, wala pong pintas, kagaya ng sinabi ko kanina. Maganda po yung ano nito, touchscreen head unit nito, yung infotainment nito parang sosyalin, nandito na po yung control. Alam mo sa mga nakikita kong ibang sasakyan ng mga high-end, nandito na po yung control ng head unit natin. Ito na po. Volume, nandito na po lahat yan. Shifting naman po natin ito mga boss. Ayan, goods na goods ang shifting. Reverse camera, pakita mo to, boss Charles. Ayan, yung reverse camera natin boss, napakalinaw po ng reverse camera natin. Wala po siyang shift shock, wala pong drag. Tapos kung gusto niyo naman po i-manual to, meron siyang Tiptronic shifting, tapos meron siyang paddle shifter dito. Sporty look na po yung ating paddle shifter. Nakita nyo pong babae yung first owner, nakita nyo kahit sa push start button, meron pa ditong design po, tsaka dito sa ano natin. Steering wheel natin, malinis po. Wala pong bahid ng mga bakbak dyan. Stock pa pong steering wheel yan. Tapos may audio controls dito. Working din po lahat yan. Aircon po natin, open po natin yung aircon mga bossing. So far, so good po itong unit natin. Tapos dito maganda po yung pinaka nasa harap po natin. Ang ganda po, para naka-fiber siya yung harap. Ang ganda po ng design niya. Ang lakas ng fan. For only 498,000, pasok na pasok to sa inyo. Ayan, dalawang RFID na kasama. Auto shift tsaka easy trip, meron na po itong RFID. Sun visor, nakita nyo naman kung gaano ka-intact din mga sun visor nya, no? Quality itong unit natin. Kompleto naman po lahat. Wala pa akong nakitang problem po sa unit kasi sasabihin ko po yan pag may nakita tong issue tsaka mga bintana po lahat niyan, gumagana lahat yan. Ayan yung second row po.
Ganon din po siya ka-intact po dito. Maganda pa talaga to. Ayan, mga mating na stock. 2019 model to, pero kung i-compare nyo po, dare to compare sa ibang mga unit na po na ganito. Panalo to sa mga naghahanap ng sedan. Sidings, maayos pa naman yung mga sidings nito. Tsaka po tayo, pag nagbablog tayo, paikot, sinecheck natin mabuti. I'll make sure naman po na yung unit wala pong bangga. 100% din po ito nabaha yung na unit. Nakareserbang gulong, andyan po, may early warning device. Tapos yung jack po nasa ilalim po ng upuan. And hindi pa po nakakagulong, hindi pa nagagamit tong reserbang gulong. Ayan, bago pa po ang reserbang gulong natin. Nakatint na po ito, malilinis po yung mga glass nito. Naka-stock pa po ng mga salamin, tas mga tint niyan, wala pong galos. Wow mga bossing, check nyo naman po ang engine bay nito under the hood. Wala pong oil leakage yan. Yan po yung mga tinitingnan, inuuna ko mong tinitingnan. Tapos sinecheck ko po yung engine support, transmission support niyan. Kung may mga wala pong mga vibration, kalampag, wala pong ganyan. Intact po ang makina nito. And cooling system goods. Tapos ito naman pong Mazda 2 natin na sedan mga boss. Gamit na po nito timing chain powered by a 1.5 liter Sky Active Technology gasoline engine that produces 112 horsepower at 148 Newton meter of torque. Napaka-smooth po ng takbo nito. Sa mga interesado po dyan, pwede nyo pong i-check ng actual para mas ma-appreciate nyo po pag nakita nyo ng actual. You can bring your own trusted mechanic. Sa mga naghahanap naman po dyan ng pang family service ngayon po magda-December, sa mga kababayan nating nasa probinsya po, sa mga naghahanap ng manual transmission na diesel yung engine, meron po tayo ditong 2016 acquired Mitsubishi Adventure 2.5 GLS Sport. Manual transmission, diesel yung engine nito. Odometer, 72,000 km ang tinakbo. Price nito, 418,000 kasama na po ang transfer of ownership mga bossing. Bagong hilamos lang po ito. Maganda po nito, kahit bagong hilamos siya, ang ganda po ng pagkakadali kasi pang car show paint po ang ginamit nito. Presentable po outside appearance. Wala po akong masabi rin. Tapos mga headlight nito, malilinaw pa po, naka-halogen headlamps. Ayan, ganun din po sa kabila. Parehas po sila. Mga lens nito, maayos po. Mga gulong nito, nasa 80% trade life po ang gulong sa harapan, tas 85 po ay nasa likod. Naka 14 inches po na stock mags. Sa mga naghahanap dyan ng 8 to 10 seater capacity, pasok na pasok po ito ngayong magde-December. Pang family service po, pang long drive, napakatipid dito sa diesel. Subok ko na to kasi ang gamit po ng tatay ko, ito po yung first car namin eh. Yung Mitsubishi Adventure, kaya pang long drive wala akong masabi. Talagang fuel efficient. Tapos dito naman po sa taas, meron na po itong roof rail. Kung gusto nyo pong palagyan po ng roof carrier yan mga boss, may nakaabang na po yan. Yung bubong yan mga boss, wala kang makikita ng kupas o faded yan. Presentable talaga. Dito naman sa likod, napaka-basic lang nito. Low maintenance sa mga ganitong mga modelo. Wala tayong kaba sa mga ganitong series. Yung mga taillight niyan, maayos po yung taillight niyan. Ayan. Tapos yung mga salamin po niyan paikot, naka Mitsubishi po na stock po na salamin yan. Wala pong pinalitan dyan mga boss. All stock, all original yung mga salamin yan. Ending 1 ang plate number niyan. Registered yan hanggang January 2026 mga bossing. Panalo to. 418,000 pwede rin pong ipasok to ng financing. Nasabi ko pong 2016 acquired pero 2015 model to. Ganon din dito sa side na to. Walang mga scratches, ganon din po. Check po natin yung interior nito. All power na po ito. Power mirror, power window, working na po lahat yan. Dashboard. Sipatin nyo po yung dashboard niyan. Malinis po yung dashboard nito. Tsaka yung upuan nito mga bossing. Ang ganda ng pagka-fabric ng upuan nitong Mitsubishi Adventure GLS Sport natin. Ayan po. Maayos yung fabric seats. Wala pong mga himulmol. Wala pong punit dyan. Ito po normal po ito sa ganyang edad. Ito, naka-stock pa kasi ito na Adventure po na mating. Pero marami po tayong mabibili niyan aftermarket. Pero 100% po ito. Wala pong mga problema yung pang-ilalim niyan. Wala pong mga kalakalawang mga tornilyo, mga carpet niyan. 100% po hindi po ito nabaha. Yun po yung lagi nating chinecheck pag nagbablog tayo. Paikot, wala naman pong bangga to mga bossing. Start po natin yung engine po para maano natin. One click, one start. Smooth din po yung andar nito mga boss. Shifting nito mga bossing. Ang lambot po ng clutch nito. 5-speed manual transmission. Smooth po ang shifting nito mga bossing. Tsaka syempre po wala pong ano yan. Pag inabante mo atras wala pong delay yan mga bossing. Tsaka nakita nyo po yung steering wheel nito. Malinis po ang steering wheel nito. Wala pong mga bakbak yan. Actually po itong unit natin seldom use lang po ito kasi dito sa Metro Manila hindi po nagagamit masyado yung manual. Yung father lang daw niya yung gumagamit nito. Kaya hindi masyadong gamit to. Swerte rin po makakakuha nito. 418,000 kasama na po yung transfer of ownership. Intact po mga sidings niyan, ceiling. Used but not abused to mga boss. And second row mga bossing. Ayan, dito naman sa second row. Kagwapo rin po nito. Naka-stock po na mating, naka-adventure po na mating yan. Ganon din po, wala rin po siyang dumi-dumi. Malinis din po itong mga mating na to. Tsaka mga upuan, ganon din. Wala rin himulmol, wala rin damage, wala rin punit. Maayos pa to. Naka-dual ice cold aircon po ito.
Tsaka malamig po ang aircon nitong unit, wala pong problem. Gagana sinasabi ko, pag tayo nag-check naman, talagang chinecheck natin yung pinaka-importante sa lahat. Aircon, makina, transmission. Yun po yung una-una nating chinecheck dyan. Tsaka dito naman sa likod, meron na siyang rear center armrest po, tapos may dalawang cup holder. Ang dami pong may sasakay nito. Ito, nakita nyo naman po ako, nakasakay na ako dito, maluwag pa. 9 to 10 seater, 9 to 10 seater ang capacity, depende po dito sa likod. Sa likod kasi 4, sa unahan 2, dito po 4, pero kung malalaki 3 lang. Kaya sinabi ko pong 9 to 10 seater ang capacity nito. Ayan, sa likod naman nating upuan, kung marami naman po kayong ilalagay po na mga bagahe po, pwede nyo tupiin to. Disabit lang po dito. Yan, pwede nyo rin po itong pagkakitaan. Bagay na bagay po ito sa mga mahilig pong magano lagay ng mga kargahan po dyan. May mga bagahe kayo, may mga susunduin kayo, pang transport, pang cargo, pwede po ito. Ganun din sa likod, intact din ang mga upuan na fabric seats, okay na okay rin po yung mga ano yan. Tsaka carpet, nakita nyo po kung gaano kalinis. Sasabihin po natin kung ano po makita natin ng kakapintas ng unit, pero ito, interior nito all goods. Ceiling, yan po yung view nito galing sa likod papunta sa harap. Check natin engine bay nito mga idol. Ayan mga bossing, check nyo naman po yung engine bay natin under the hood. Yan po yung mga tunog ng mga diesel natin, napakaswabe po. Cooling system, all goods po ito. Ayan mga boss, check nyo po yan. No talsik, no usok, no blow by. May mga kasa markings pa po yan. Wala po itong oil leakage, wala po itong overheat history. Kaya panalo rin po ito, ready for long drive. Sasakyan nyo na lang po ito. Tapos ito naman pong Mitsubishi Adventure natin. Naka-timing belt na po ang gamit nito. Powered by a 2.5 liter diesel engine that produces 77 horsepower at 149 Nm of torque. Panalo to for long drive sa mga kababayan natin naghahanap na ito. You can comment down below sa video po, at sa mga gusto pong magpa-assist dyan, i-assist ko po kayo. Tsaka sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, baka naman paki-like and subscribe na rin po ng ating YouTube channel, at isama nyo na po ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga i-upload kong mga bagong unit, mga new arrival unit natin. Ingat po ang lahat mga boss, abangan nyo po yung mga next vlog natin.